Bernard Amat. Kinahanglan kung wala ka, wala kayo ako. Yes, hallelujah. Tungod sa dinugo, nakalaog ako. Tungod sa dinugo, nakabang ako. Tungod sa dinugo, nakalang puso ako. Buhay ko sa dinugo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo'y bumasa sa aklat ng Revelation chapter 8 verse 1. Basahin sa English at saka sa Bisaya. Amen. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. O Amen. sa giabrihan sa Kordero ang ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit, sulod sa may tunga sa dakla. Amen. Lord, bless your word. Bless thy people, O God. Let the Holy Spirit speak freely and move, Lord, among us. Have the preeminence, O God, over your people. Reveal to us your thoughts, your mind, your wisdom, your mysteries, and the secrets of the Bible. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord, we pray. Amen and amen. Tara na tayo makaupo. Praise the Lord. Amen. Lahat po ba ay masaya ngayong umaga? Yes, amen. Lahat ng masaya ay sumigaw nga ng Praise the Lord! Hallelujah. Sabi ng Bible, magkaingay kayo sa Panginoon. Amen? Yes. Magpuri kayo, magpasalamat, umalakpak, sumigaw ng mga papuri at luwalhati sa ating Panginoon. Praise God. So, isang kagalakan ang makabalik dito. Amen? Yes. Sa Surigao. At makita po ang Bride of Christ. Amen? May echo ba ito, Pastor Tony? May echo ito? May echo ba to? Pwedeng alisin na lang yung echo. Kung may echo to, no? Para hindi siya mag-rebound yung boses. Yan. Tanggalin na lang yung echo. Yan. Pwede siyang i-off or i-zero yung echo niya. Praise God. So, after last year, amen, ay nakabalik uli. Praise God. At kami ay patapos na sa mission. Amen. Patapos na sa aming missionary trip. Amen. So kami ay magdadalang buwan na dito sa Mindanao. Ito yata ay pang 45 days, no? 46 days. Pang 46 days na namin. Amen. At praise God. Puri ng Panginoon dahil tumagal kami ngayon. This time na mas matagal kaysa sa dati, no? So, pagkatapos dito, kami ay tutuloy sa Siargao Island kung lulubin ng ating Panginoon. At doon naman tayo mag-share ng Word of God sa 2 o 3 churches natin doon. Amen. Sa pangunguna ni Pastor Pablo at saka ni Pastor Juniper. And then, babalik ng Surigao. And then, tatawid na kami ng
Samar Leyte, and then dahan-dahan na pabalik sa Northern Samar, at tawid sa Bicol, and then balik na sa Manila, and then Tarlac. So, by the grace of God, amen, naging mabunga at matagumpay Line mode. Bluetooth mode. ang aming mga lakad. Tunay na ang Panginoon ay sinamahan kami. Amen. Amen. Iningatan kami sa panganib, disgrasya, sa mga inilayo kami sa mga anumang mga hindi magandang mga insidente. At Amen. iningatan ang aming katawan. Yes, Amen. Lord. Hindi kami nagkasakit. Hallelujah. Walang nilagnat rin ng kaso o sinipon. Hallelujah. Thank you, Lord. Unay, napakabuti ng ating Panginoon Amen. na ang proteksyon ng kanyang dugo, ng kanyang banal na anghel, mga banal na anghel at ang proteksyon ng kanyang presensya ang siyang nag-ingat sa amin mula nung kami umalis ng Tarlac at hanggang ngayon. Amen? So, to God be the glory. Thank you, Jesus. Amen? So, ang title ng ating message ngayon ay pamamagatan natin na The Threefold Mystery of the Seventh Seal, Part 2. Ayan. Ang tatlong lupi, fold, ng hiwaga ng ikapitong tatak. Amen? So, alam natin ang sinasabi ng banal na aklat na merong 7 tatak sa Bible na binuksan ng kordero. Amen? Na ang mga kahulugan nito ay itinago sa Bible, hindi pinasulat. So, alam natin na yung unang tatak ay white horse. Ang sinabi lang doon nung buksan ang unang tatak, puting kabayo lumabas, na meron nakasakay, na meron siyang bow. At siya ay nagtagumpay at nagtatagumpay. Amen? Then, pagkatapos ng puting kabayo, ay lumabas uli ang pulang kabayo. Amen. Na sinasabi roon ay merong tabak at dumanak ang dugo at pumatay. Pagkatapos ng second seal ay lumabas ang third seal, black horse, na merong timbangan ang nakasakay at nagbebenta siya. No? Nagbebenta siya ng mga tinapay, ng mga pagkain na kung saan ay ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos dahil ang bread, no, ay the Word of God. Amen. At itong black horse rider ay nagbebenta siya sa mga tao ng Word of God. Yan ay tumutukoy sa religion ngayon na pinagbibili ng mga leader ang salita ng Diyos kaya sila'y nagsisiyaman. Kaya maraming leader ng religion, mayayaman ang mga religion. Because they are selling the bread of God to the people. And then pagkatapos ng third seal ay lumabas ang ika-4 na kabayo. The fourth seal ay pale horse. At alam natin na ang pale horse ay maputla. Ang putla ay ang kulay ng patay. Tama? Amen. Pale is the color of death or malnourished. At ito ay pumatay ng maraming tao ang ika-4 na kabayo. At ayon sa propeta ng Diyos, kapag pinagsama-sama mo ang kulay puti, itim, black, ang magiging outcome ng tatlong kulay na to ay pale. So, ang ibig sabihin lang, ang pwersa ng Antikristo, white means deception, kasi ang white, pure yan di ba? The color of white means pure. Kaya lang itong puting kabayong ito, hindi siya talagang pure.
siya ay deception. Siya ay nagkukunwari lamang na pure to deceive the world. At yan ang Antichrist. Nagbabalat kayo, ang sabi ng Bible, siya ay parang anghel ng liwanag. Di ba? Amen. So, ganyan ang diablo. No? So, nakita natin na ang white horse ay deception, ang red horse ay martyrology, pagpatay, persecution, at ang black horse ay business, ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. And then yung pale horse, itong outcome ng dito sa tao. Ang mga tao ay spiritually dead. Ang mga tao ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sila ay na-deceive ng Antikristo. Then alam natin na ang fifth seal ay tumutukoy sa souls under the altar, mga kaluluwang pinatay, amen, ng mga pinatay ng mga diktador, sila tulad ng mga communist, Hitler, Mussolini, Stalin, yung mga pinagpapatay ng mga Hudyo, at mga pinagpapatay din ng mga Kristiyano sa panahon ng four-horse rider. Okay? So nandoon sila sa altar ng Panginoon, umiiyak at sumisigaw, how long kami mananatili dito? Gusto na naming bumalik sa lupa at magkatawang tao. Amen? So, then yung sixth seal, sabi ro, nagdilim ang langit, buwan at ang araw, at ang mga bituin ay nalaglag sa lupa. Yan ang Great Tribulation. Yan ang susunod na mangyayari sa mundong ito after the rapture. Pagkatapos kunin ng Panginoon ang kanyang mga piniling bride, amen, maghahari ang Antikristo at doon magaganap ang sinasabi ng Bible na the Great Tribulation. Ang malaking kapigatian na hindi pa nangyari noon, kundi ngayon pa lamang mangyayari sa darating na panahon na kung saan ang demonyo ay bababa sa lupa at sasanib sa Antikristo na may dalang galit, ang sabi sa Revelation 12, at papatayin niya lahat ng mga may takot sa Diyos. Pero ang sabi ng Bible, bago mangyari yon, ang piniling church, nobya ng Panginoon, ay aagawin muna sa rapture bago niya patayin ang mga Kristiyanong walang Holy Spirit na naiwan sa pagdating ng ating Panginoon. Dalawa kasing Kristiyano yung makakasama sa rapture na may lampara, na may oil, which is the wise virgin, at yung Kristiyanong foolish, mangmang, kulang sa langis, sa Holy Spirit at sa kaalaman sa salita ng Diyos, may iwan sila pagdating ng rapture at sila yung pupugutan ng ulo sa Great Tribulation. So, dapat hindi tayo maiwan, mga kapatid. Amen? Pero maraming may iwan. Kasi bakit? Ayaw nilang maglagay ng langis sa kanilang lampara. Anong langis? Verse John 2:27, the anointing is the Holy Spirit. At ano ang lampara? Amen? Psalms 119 verse 105, thy word is a lamp unto my path and a light unto my feet. Amen? So dapat tayo bilang Kristiyano, para makasama tayo sa rapture, tayo maiwan. Ang ating lampara, Word of God, lagi nakasindi. At lagi itong nag-iilaw dahil may oil, may Holy Spirit. At tayo bilang vessel ng Diyos ay laging on fire. Hindi tayo tatamad-tamad, hindi tayo tutulog-tulog, hindi tayo nakikiayon sa sanlibutan sa mga usot kasalanan, kundi laging nakatrim ang ating lamp. Trim, ano mean trim? Di ba pag nagsindi ka ng lampara, pagka nasunog na yung pabelo, di ba? Nasunog na yung pabelo, hindi nasisindi ng maliwanag yung lampara. Dapat, sino nakaranas ng ganon? May lampara ka tapos nung una malakas. Tama? Nung bandang huli, ang hina na ng ilaw. Kasi bakit? Carbon na kasi yung pabelo. So para lumakas ulit yung lampara, ang gagawin mo, kuha ng gunting, putulin mo yung pabelong naging carbon. At tingnan nyo, pag naputol yung pabelong naging carbon, liliwanag uli ang lampara. At minsan, sabi ng prophet, ang wick, yung pabelo, yung faith natin.
Kapag humihina yung faith natin, mahina na rin ang ilaw natin bilang ilaw ng sanlibutan. Di ba sabi ng Panginoon, Matthew 5, we are the light of the world. Pag humihina ang faith mo, humihina din ang liwanag mo. Hindi ka nila nakikitang Kristiyano. No? Hindi mainit ang pananampalataya mo, hindi maliwanag. Hindi ka na nag-testify, hindi ka na nag-invite sa church, hindi ka na umaawit, hindi ka na masigasig. Relax ka na, para ka ng malahininga na Kristiyano. Amen. Una ka na sa init, pati sa pag-o-offering, parang napipilitan ka na, pati sa pag-awit, pati sa pagbunta sa church. Malamig ka na. Bakit? Ang pabelo mo, carbonated ka na. Kailangan putulin yan ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos para bumalik yung ningas at init mo ng paglilingkod sa ating Panginoon. At maraming Kristiyanong ganyan. Sa huling mga araw, masyado nang makapal ang karbon ng kanilang pabelo. Ang kanilang pananampalataya ay mahina na. Yung iba nag-aalinlangan pa. Amen? Kaya maraming Kristiyano, mga kapatid, ang ganyan sa huling mga araw. Sana hindi kayo kabilang doon. Amen? Dahil kung kabilang kayo doon, kailangan putulin na. Trim your lamps. Amen? Amen. Kayo nakakaalam sa umagang ito kung may kailangan putulin sa inyong lampara. Amen. Kayo walang nakakaalam noon. Walang ibang nakakaalam may kailangan putulin ng inyong mga lamps. Kayo lang. No? Dahil ang sabi ng Biblia, walang nakakakilala sa tao kundi ang espiritu din ng tao na nasa kanya. Right. Kasi pwede tayong magkunwari minsan na malakas. Pwede tayo magkunwari minsan na tayo mainit. Pwede tayo magpanggap minsan na tayo faithful. Pero deep inside sa ating kaluluwa, sa ating subconscious, we know it's telling us different. Right. Amen? Right. Hallelujah. To God be praised, to God be the glory. Minsan maraming tao nagbabait-baitan kasi may kailangan lang. Di ba? Ang tao madaling magpanggap. Di ba? Right. Bakit minsan mabait ang isang politiko? Hindi dahil mahal niya yung mga tao, tatakbo siya sa posisyon at gusto niyang manalo. Hindi talaga kusang loob. Amen? May motibo siyang iba. Amen? Right. Ganon din ang isang tao kung bakit siya mabait sa isang tao. Minsan meron siyang gustong makuha. So walang nakakaalam nun. Pag tinignan nyo ng ibang tao sa labas, uy, ang bait. Di ba? Tama? Tama. Pero ang Diyos na marunong sa lahat, alam niya kung ano ang motibo sa loob ng puso ng tao. Pag ang tao tumingin, mababaitan. Pag ang tao tumingin, uy, masyado namang mapagmalasakit ng taong ito. Kasi nasa 1 Corinthians 13, di ba? Kahit ibigay mo ang katawan mo para sunugin, kahit ibigay mo pa lahat ng ari-arian mo, kung wala kang pag-ibig, ibig sabihin may mga taong palabigay, may mga taong mababait, may mga taong matulungin, pero wala silang love ng Diyos sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, na i-impersonate ng tao ang kabutihan. Nagagaya ng tao ang kabutihan kahit hindi siya lubos na kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Hindi siya lubos na kinaroroonan ng divine love. Pwede siyang gumawa ng mabuti. Pero iba talaga yung gumagawa ka ng mabuti dahil ang Diyos nasa puso mo. Dahil ang salita ng Panginoon nananahan sa puso mo, iba yun. Genuine yun. Right. Kaya nga maraming mga taong mababait lang siya mababait sa kanila. Pero sa mga pangit ang ginagawa sa kanila, palaban din sila. Diba? At mananakit. Napansin niyo yun? Diba? Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong gumaya sa mga Pariseo sapagat sila'y mababait lamang sa mga mababait sa kanila. Kita niyo may mga taong gano'n, kaya sila mabait dahil mabait sa kanila. Amen? Pero pag hindi nang mabait, yung kanilang bait napapalitan ng pait. Amen? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Real talk ito ng Holy Spirit, mga kapatid, sa umagang ito. Amen. Upang saliksikin natin ang ating mga sarili kung tayo ba'y genuine Christian o nagpapanggap lamang. Sabagat ang mundong ito ay punong-puno ng mga impersonator.
Amen. Maraming simbahan ang nagpapanggap na simbahan ng Diyos, pero hindi sila simbahan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sila ay sinagoga ni Satanas. Mabigat yon. Right. Dahil alam ng Diyos ang bawat puso ng tao. Amen. Amen? Kaya sa umagang ito, sa pagtingin ng Diyos sa puso mo, anong nakikita niya? Genuine love? To God be praised, to God be the glory kung ganon. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Diyan pa ba kayo? Amen. Minsan pag nakasakay ka sa jeep, sa bus, kailangan mong humawak. Dahil pag dumaan sa bako-bako, baka ikaw ay mauntog at malaglag. Ganun din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan minsan kumapit ka ng matibay. Baka mamaya, niyuyugyug ka ng Diyos sa pangangaral. Amen? Pag hindi ka kumapit ng mabuti, mabubukulan at mauntog ka. Masasaktan ka. Pero ang sabi ng Biblia, mapalad ang tao na itinutuwid ng Panginoon. Amen. Sapagat ang taong itinutuwid ng Panginoon, ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. Yes. Amen? Thank you, Lord. Blessed be the name of God. Kaya tayo, mga kapatid, ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, huwag tayong maging mga tamad sa pananampalataya. Huwag tayong kain ng kain at tulog ng tulog. At trabaho ng trabaho. At ang gawain ng Panginoon na pababayaan, ang pag-church, ang prayer meeting. Amen? Kailangan lahat tayo dito ay masisipag sa gawain ng Panginoon. Masisipag sa pag-i-invite ng kaluluwa. Masisipag sa pamimigay ng babasahin. Masisipag sa pagpipray. Masisipag sa Bible study. Hindi puro trabaho, kain, tulog, at pasyal. At pagkatapos, ang gawain ng Panginoon na pabayaan. Ang gawain ng Diyos ay mahina. Everybody say praise the Lord. Amen? To God be praised. To God be the glory. Sapagkat tayo nasa huling mga araw na, hindi na biro ang nangyayari sa ating panahon. Kailangan natin maging maningas, maging mainit, maging masigasig. Na ang sabi nga ng banal na aklat, kung maaari nga, nung katatanggap mo sa Panginoon, sobrang init mo. Amen? Lagpasan mo pa. Hindi yung kung kailan ka tumanggap sa Panginoon, kailan ka tumagal, lalo ka nangihina, kumbaga sa ilaw, lalo kang lumiliit ang ilaw mo. Hindi, kundi kung kailan ka tumatagal dapat, lalo kang nagiging mainit sa faith mo. Amen? Lalo kang nagiging masigasig. Amen? Mula pastor hanggang kalit-liit ang membro. Ay painit ng painit sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat alam mo na pwedeng dumating ang Diyos ngayon or bukas. Amen? At ayaw mong maabutan ka na isang tamad na anak ng Diyos. Amen? Dahil ang mga tamad na anak ng Diyos, hindi yan papasukin sa langit. Nasa parabol yan. Ikaw na tamad na alipin, sabi niya, itatapong kita sa kadiliman. No? Kita niyo? So, pag tayo tamad na Kristiyano, ikapapapasukin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kasi, hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kaharian. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Kumapit ka, Pastor. Baka ikaw ay ilipad ng hangin ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ang hangin, dumadating yan para yung puno ay yanigin. Diba? Bagyo. Bakit dumadating ang bagyo? Para yugyugin yung puno. Kung malalim ba yung kanyang ugat. Pag yan ay mababaw, tumba yan. Buwal yan. Diba? Pero, pag yan ay hindi nabuwal, nakakatulong yan sa puno kasi yung puno, sabi, lakas ng hangin, kailangan magpalalim ako ng ugat. Amen? At yan ang sabi ng Biblia, tayo tinulad sa mga puno, na dapat ang ating mga ugat ay malalalim, sabi ni Paul, rooted and grounded in the faith, in the Word of God. Amen? Hindi tayo matitisurin ng mga tao, hindi tayo matatampuhin ng mga tao. Amen? Hindi tayo mga mapanghinalang mga Kristiyano. Hindi tayo mga Kristiyano dalawang iniisip. Amen? Puro tayo mga positive mind and thinking. Amen? Kahit may makita tayong pangit, may makita tayong mali, may makita tayong hindi maganda sa church, hindi tayo tumitingin doon. We are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Wala ka nag-amen. Amen. Hindi ko tuloy alam kung saan ayon kayo sa sinasabi ko. Oo. Nagagalit na kayo. Praise God. Hallelujah. Amen.
Oh, bless the Lord, oh my soul. Amen. And all that is within me. Di ba? So dito sa Bible, amen, ay marami ritong mga hiwaga. Hiwaga na hindi nga pinasulat. Katulad itong 7 seals. Hindi naman pinasulat sa Bible kung ano yung 7 tatak na yan. Lalo na yung pang-7. Kalahating oras ng katahimikan lang ang nilagay. Tumigil ang mga anghel sa pag-worship. Diba? Sabi ng Bible, ang mga seraphims, araw at gabi yan na hindi tumitigil sa pagpuri at pagsamba sa Diyos. Pero dito sa Revelation 8:1, nang buksan ang 7 tatak, tumahimik ang kalangitan. Amen. Huminto ang mga anghel sa pagsasabi ng Holy, Holy, Holy Lord God Almighty. Parang napokus sila sa isang event, sa isang pangyayari na sila'y namangha. Kagaya mo rin pag nagugulat ka, napapangangaka. Hindi ka makakibo. So merong spectacular na nangyari sa langit. Yes. Lahating oras na walang ingay talaga. At pati mga anghel ay tumigil sa paglipad. Amen. Merong isang pangyayari na nakikita nila na nagpatahimik sa kanila sa loob ng kalahating oras. At hindi sinulat sa Bible yun. Kita nyo? Unwritten yun. Kaya nga, maraming katotohanan hindi pinasulat sa Bible kasi nakareserba yon sa mga espesyal na tao. Hallelujah. Amen? Lord. Itong Bible na to, di ba? Ang kapal-kapal nito, 66 books. 39 sa Lumang Tipan, 27 sa Bagong Tipan, di ba? A total of 66 books. Ito lang. Itong mga nakasulat na to, nagkakagulo ng relihiyon. Yung nakasulat. Paano pa yung hindi nakasulat? Di ba? Ito pa lang nakasulat, nag-away-away na sila. Di ba? Dito, di ba? Eh lalo na yung hindi nakasulat. Right. Di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Ang Panginoon na nagpasulat ng Bible, siyang magtuturo sa kanyang mga anak. Amen. Amen? Siyempre, siyang great teacher eh. Oh, pag doon ka nakinig sa great teacher, the Holy Spirit, ituturo niya lahat. Yung pinasulat niya rito. Thank you, Lord. Pero kung doon ka makinig sa nag-aral sa seminaryo, na nagmamagaling at nagmamarunong, at pinagmamalaki yung kanyang mga diploma, yung kanyang mga certificate, yung kanyang mga masteral, isa rin yun na hindi nakakaintindi sa Bible. So pag umupo ka doon, nakinig ka doon, siyempre kung anong teacher, ganun din ang estudyante, di ba? Right. Amen. Kaya nga, nakakalito ngayon ang mga tao. Kasi ang dami nagtuturo ng Bible. Tuloy, nag-aaway-aaway na lang mga pastor sa Bible. Pero dapat makinig ka sa great teacher, the Holy Spirit. Amen? Amen. At ang great teacher, the Holy Spirit, mga kapatid, ay meron siyang mga instrument na ginagamit para maintindihan mo ang Bible. Amen? Sino ang mga instrumento ng Diyos para daluyan ng Holy Spirit, the great teacher, para maunawaan ng isang Kristiyano at isang gustong matuto sa salita ng Diyos? Basa, Amos 3:7. Sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa. Gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad, ang mga manalagna. Amen. Sino ang channel ng Panginoon? Manalagna. Ano sa English? Prophets. Sa dami ng tao ngayon, sa dami na nagbabasa ng Bible ngayon, sa dami ng Bible school, sa dami ng relihiyon, isa lang ang pinili ng Diyos para doon niya ipahayag ang kanyang mga lihim Amen. sa propeta. Amen. Thank you, Amen? Lord. Kaya dapat ang founder ng faith mo, prophet. Kahit mabait ang pastor, kahit mabait ang evangelist, kahit mabait ang teacher, kung hindi yan prophet. Amen? Marami kang hindi malalaman sa Bible. Dapat ang founder ng faith nyo ay isang genuine prophet. Amen? At ang Bride of Christ, ang kanyang founder, ang nagtayo ng Bride of Christ sa buong mundo ay isang propeta. Amen. Ang pangalan niya ay Prophet William Branham. Kaya itong mga pinag-aaralan natin, galing sa Diyos na dumaloy sa kanyang propeta.
Hallelujah. Amen? Itong 7 seals natin pinag-aaral ngayon. Pinag-aaralan ngayon ay galing sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang propeta lamang ang kinakausap ng Diyos, kagaya sa Daniel 2:22, nung managinip ang haring Nebuchadnezzar. At inalis ng Diyos sa kanya ang kanyang dream. At ipinatawag niya lahat ng mga marurunong at matatalino. Ang sabi niya, sabihin niyo sa akin ang aking dream. Ang sabi ng mga wise men, paano namin sasabihin sa iyo ang interpretation ng dream mo? Hindi namin alam anong dream mo. Ang sabi ng hari, kayong lahat ay walang kwenta at kabulan, papatayin ko kayong lahat. Sabi ng hari sa galit. So ready nang ipapatay lahat, pati si Daniel. Pero, nung nalaman ni Daniel, humingi siya ng panahon. Amen. Doon sa executioner, sabi niya, huwag mo munang papatayin ang mga wise men. Hintayin mo kami, magpipray kami sa Diyos na ibigay ng Diyos ang kung anong dream ng hari at kung anong kahulugan. So pinagbigyan si Daniel. Amen? Daniel 2:22. And then, pakinggan natin. 2:22. Sabi dito, ginabugna niya ang mga butang halalom og tinago. Siya nasayod sa mga butang nga anaa sa kangitngitan og ang kahayag nagapuyo man kaniya. Amen. So nakita niyo mga kapatid, ano ang ginawa ng Diyos kay Daniel? Si Daniel, mga kapatid, ay nag-pray sa Panginoon. Sabi niya, Lord God, ipapapatay kaming lahat ng hari. Dahil hindi masabi kung anong dream niya. Nakalimutan niya. At mga kapatid, nung manalangin si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, hallelujah! Praise God. Inireveal ng Diyos kay Prophet Daniel kung ano ang panaginip ng hari. At hindi lamang inireveal ng Panginoon ang dream ng hari, kundi inireveal ng Diyos ang kahulugan ng dream ng hari. Amen. At mga kapatid, dahil doon na-save si Daniel at ang lahat ng mga wise men na dapat pinapatay ng hari sa galit niya. Kita nyo, bakit? Sino ang ginamit ng Diyos? Prophet. Maraming wise men. Maraming religious sa panahon ni Daniel. Pero God only used Daniel the prophet. Hallelujah! Maliban sa kanya, walang kinausap ang Panginoon, walang pinagrevealan ng Diyos. Tamang sabi sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing but He revealed His secret to His servant, Amen. The prophet. Numbers chapter 12 verse 6, sinong kinakausap ng Diyos kapag meron siyang i-reveal? Basa, Numbers 12 verse 6. Og siya mingon, patalinghugi ninyo, karon ang akong mga pulong. Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka pananawon. Ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa ka damgo. Amen! Kita nyo? Kung merong propeta sa gitna ng mga tao, sabi ng Panginoon, sabi niya sa verse 6, ako na Panginoon ay magpapahayag sa kanya sa pangitain, vision. Amen. At ako'y mangungusap sa kanya sa panaginip. Amen. Yung pala ang propeta. Yung nakakakita ng vision. Anong vision? Parang television. Pag nanood ka ng television, nakikita mo yung mga nangyayari sa buong mundo at the same time. Tama? Yung pinapanood mo. Nasa ibang lugar yan, malayo. Pero dahil sa television, napuproject doon. Nakikita mo ang presidente ng Amerika, ng Russia. Amen. Sabay-sabay sa buong mundo pag nanood ka ng news. Live, makikita mo. Amen, diyan sa television. Ganun din ang prophet. Nakikita niya mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. Ipinapakita rin ng Diyos sa kanya ang mga nangyayari sa nakaraan. At ipinapakita rin ng Diyos sa vision ang mga mangyayari pa lang. Amen. Yan ang prophet. Kaya sabi ng Bible, if there be a prophet among you, I
I, the Lord, will speak to him Amen. in vision and dream. Dalawa. Vision at dreams. Hallelujah. Amen? Thank you, Lord. Amen. Pero tandaan nyo mga kapatid, dalawang klase ang prophet. Minor and major. Right. Amen? Yung minor prophet, vision and dreams. Pagtulog siya. Pero si Moses, hindi siya kagaya nitong prophet na to, na vision and dream. Iba si Moses. Hindi kailangan matulog ni Moses para makita niya ang Diyos. Hindi kailangan ni Moses ng vision para makausap niya ang Diyos. Verse 7, iba si Moses. Verse 7. Daniel. Numbers pa rin. 12, 6 to 7. Si Moses, nga akong alagad dili sama niini, siya matinumanon sa tibuok ko, nga balay. Iba daw si Moses. Amen. Iba si Moses doon sa dreams and vision. O, verse 8, basa. Uban kaniya, magigsulti ako kaniya sa bakba, o sa bakba bisan sa dayag, o dili pinaagi sa mga mangitngit nga mga pulong, o makita niya ang dagway ni Jehova, usa ngano nga kamo walay kahadlok sa pagsulti, patok sa akong alagad, patok kang Moises. Amen! Tingnan nyo si Moses, iba! Hindi daw kailangan ni Moses matulog para managinip. Hindi kailangan ni Moses yung vision lang, kundi ang sabi ng Panginoon, ako'y mangungusap sa aking lingkod na si Moses ng harap-harapan, bibig sa bibig, at makikita niya ang aking anyo. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Ibang klase si Moses. Major prophet yan, mga kapatid. Kinakausap ng Diyos, rekta. Thank you, Lord. Amen? Kita nyo mga kapatid? Blessed be the name of Jesus. Amen. Diba? Yung 10 Commandments, naririnig ni Moses ang tinig ng Diyos. Yung kidlat, yung kulog, dumatagundong, mga kapatid. Amen? At makapal na maitim na ulap. Tapos sabi ni Moses, let me see your face, Lord. Let me see your glory. Nag-request pa si Moses eh. Sabi ni Moses, lagi na lang nakikita ko sa iyo, tinig. Lagi na lang naririnig ko sa iyo, boses, kulog at kidlat. Pwede bang makita ko ang iyong anyo? Amen. Sabi ng Diyos kay Moses, magtago ka doon sa likod ng bato. Sabi niya, doon sa bitak na bato, magtago ka, Moses. Amen. Dadaan ako. Pero tatakpan ko ang mata mo ng aking kamay. Hallelujah. At ang makikita mo lang yung likuran ko. Amen. Amen. Ano ang Diyos? Ang Diyos hindi lang espiritu. John 4:24. Ang Diyos ay gaya rin ng tao. At nung nagtago si Moses, sabi sa Exodus 33, mga kapatid, nung nagtago si Moses doon sa likod ng bato, eto na, biglang dumaan ng Panginoon at tinakpan yung mata niya. At paglagpas ng Diyos, nakita ni Moses likurang bahagi ng Diyos. Paano nakita ni Moses ang Diyos kung espiritu yan? May kakayanan ng Diyos natin na mag-anyo gaya ng tao. Amen? Sapagat sa Kanya ay walang imposible. Tama. Amen. Amen? To God be praised, to God be the glory. Blessed be the name of the Lord. So nakita natin, di po ba? Yan ang propeta. Okay? Sa bagong tipan, sino ang ginagamit at kinakausap ng Diyos? Efeso 3, 4-5, pakibasa, mga kapatid. Aron kamo sa mga magabasa kamo niini, makasabot sa akong pagpatungkad sa tinago, may tingod kang Kristo. Nga wala kaniadto'y mamalungadto sa mga tao, sa ubang mga kaliwatan sa ingon pagpadayag niini, karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles o mga propeta, So, pinaagi sa Espiritu. So naging dalawa na sa bagong tipan. Ang dinadaluyan ng Diyos ng kanyang mga hiwaga ay mga apostol at mga propeta. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Diba? Thank you, Lord. To God be praised, to God be the glory. Actually, 5 yan. Apostle, prophet, teacher, evangelist, at pastor. Right. Pero, yung talagang nakadikit sa Diyos, na lagi niyang ginagamit, yung dalawa.
apostle at saka prophet. Amen. Amen? So makikita natin mga minamahal na kapatid, na yung apostle at prophets, yun yung mga nakakakita ng mga vision, dreams, and revelation ng Diyos. Amen. At sa bagong tipan yan, mga kapatid, di ba? Kita natin yan. So dito sa banal na aklat, mga minamahal na kapatid, may mga nakasulat dito na hindi pinaliwanag. Kagaya nitong Revelation 8:1. Amen? At kasama na dyan yung tinig ng 7 kulog. Hindi rin pinasulat kay John. Basahin natin, Revelation 10:1-4. Tingnan nyo. Maraming mga hindi pinasulat ang Diyos sa Bible. Ginawa niyang sikreto, selyado, lihim, pero may takdang panahon para i-reveal lahat ng ito. At meron ding mga tao na katakda, espesyal sa paningin ng Diyos na silang makakaalam ng mga hiwagang ito. O gunya nakita ko ang laing usa ka manulunta nga kusgan nga nagakunsad gikan sa langit. Siya sinuluban og panganod ug sa iyang ulo kay usa ka balangaw. Ang iyang nawong mingon sa adlaw ug ang iyang mga bitiis maingon sa haligi nga kalayo. Og sa iyang kamot dihay binuklad nga usa ka gamay basahon nga nilukot og iyang tuo nga tiil diha sa iyang itinulob sa dagat og ang iyang wala nga tiil diha sa itinulob sa yuta. Og siya misinggit sa makusog nga tingog magingon sa usa ka leon nga nangagulob. Og sa pagsinggit niya mitingog ang 7 ka mga dalugdog og ang nakatingog sa ang ikapito nga dalugdog isulat kung naunta kini apan akong nadungog gikan sa langit ang usa ka tingog nangingon ililong ang gisulti sa 7 ka dalugdog og ayaw kini isulat. Amen. Nakita nyo mga kapatid? Nung bumaba ang anghel mula sa langit, Revelation 10:1, makapangyari ang anghel na merong bukas na aklat sa kanyang kanang kamay at itinungtong ang kanyang kaliwang paa at kanang paa sa dagat at sa lupa. At sumigaw ng malakas na tinig ang anghel na to. At nang siya'y sumigaw ng malakas na tinig, sabi dito ay umugong ang 7 kulog. Yes. At narinig ni John, pero isusulat sana ni John, tama? Sabi, isusulat ko sana ang 7 kulog, pero sabi ng tinig, huwag mong isulat John. Unwritten mysteries. Huwag mong isulat John. Tatakan mo lang. Yes. Amen. Para yan sa huling mga araw. Praise Amen? the Lord. See? May mga hiwaga pa sa Bible na hindi nakasulat. Na hindi pinasulat ng Diyos dahil hindi pa panahon nung time na yon i-reveal. Dito yan, i-reveal ng Diyos. Sa last days, sa huling mga araw. Amen. Amen? Lord. At ano ba yung mga bagay na hindi i-reveal ng Diyos? Amen? Anong mga bagay na hindi ni-reveal ng Diyos? Sa kanyang mga pangangaral sa Bible, mga kapatid, alam natin na isa lamang, no? Ang sa panahon ng ating Panginoon, na at that day, sabi niya, no? No man knoweth the hour and the time of the coming of the Lord. Yan yung mga bagay na hindi inireveal ng Diyos sa mga tao. Ang oras at araw ng kanyang pagparito. Amen. Amen? Kaya yung Revelation 8:1, silence! Ang kalangitan! Sapagkat hindi pwedeng sabihin kung kailan siya darating. Amen. At anong oras at araw para hindi dapat tayo laging nakahanda. Thank you, Lord. Yan sabi ng Bible, di ba? Maghanda kayo lagi. Sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras at araw ng kanyang pagdating. Amen? Amen. That's why hindi pinasulat ng Biblia kung kailan ang oras at araw ng year ng kanyang pagdating at buwan para ang mga anak niya ay laging nakahanda tayo. Thank you, Lord. Dahil ang sabi ng Biblia, magbanday kayo lagi. Kasi baka yan ay bukas, ngayon, o sa pagtilaok ng manok sa madaling araw. Amen? So lagi tayong alerto mga kapatid. Amen? Huwag tayo mag-relax sa ating buhay Kristiyano. Amen. Dahil di natin alam ang oras at araw ng kanyang pagparito. Amen? Diyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. At yan ang ikapitong tatak, mga kapatid. At ang sabi ng prophet, ang ika-6 na tatak, bagong ikapito ay may 3 fold. May 3-fold ang 6 seal.
Ang sixth seal ay ang Great Tribulation, ang malaking kapigatian bago after ng rapture, di ba? Pag nag-rapture na, then pasok tayo sa Great Tribulation ng mga Kristiyanong naiwan para patayin ang Antikristo. Ang sabi ng Propeta Branham, mga kapatid, may tatlong lupi of threefold ang sixth seal. Ano ang tatlong lupi ng sixth seal? Ang una, sabi rito sa message ng propeta, we find it also that this sixth seal, yung pang-anim na tatak, now being open, it was for a threefold purpose. And here was the purposes. First, fold, sabi niya, the foolish virgins are going to the great tribulation para sila ipatayin at dalisayin sa kanilang mga unbelief. The first thing was the sleeping virgin or the foolish virgin. They will go to the great tribulation period for purification. She has to be purged for her sins of unbelief and rejecting the message. This she was done in the tribulation period. We see that they wind up over in Revelation 7, between the 6th and the 7th chapter. And she had been purged, and she had been given her robes. She is not the bride, but she is the church. The pure people did not have the opportunity maybe to receive the message. Or in some way, they were blinded by these false prophets. They did not get a chance, and yet they really sincere in their heart. And God knows their heart, and they are purged during the time. So dalawang klase pala ang believer. Yung makakasama sa rapture at yung may iwan sa rapture. At ang tawag sa mga makakasama sa rapture ay ang bride. At ang tawag sa mga Kristiyanong may iwan sa rapture ay mga foolish virgin. Yung Matthew 25, yung 5 na naiwan sa rapture sa pagdating ng Panginoon. Tama? Amen. At itinulad dyan ni Brother Branham sa tela. Bibili ka ng tela sa palengke. Amen? Gagawa ka ng damit, ng damit mo, dadalhin mo sa tailor, at anong gagawin ng tailor sa 3 yarda o 5 yarda ang binili mo? Anong gagawin niya? Lalagyan niya ito ng pattern. Kung ang pinapagawa mo, barong, palda, bestida, di ba? Guguhitan ito ng ano. Susukatan ka ng tailoring. Tama? Susukatin yung katawan mo, yung tangkad mo, and then yung sleeve, lahat, neck, sukatan ka ng tailor. At pag nakuha na lahat ng sukat mo, ipapattern yung sukat mo doon sa tela. Tama? Yung liig mo, yung kamay mo, yung body mo, okay? Ilalagay niya doon sa tela. At pagkatapos, anong gagawin ng tailor? Gugupitin niya ng gunting. Amen? Tama? At paggupit niya ng gunting, tatayin niya yun. Hallelujah. Amen? At sasabihin siya ng tailor, bigyan mo ko ng 1 linggo. So, tatahiin ng tailor. At pagtapos na yung damit mo, tatawagan ka na ng tailor. Tapos na yung damit mo, pwede mo nang isuot sa okasyon. Amen? Tama? So, isusuot mo na yung damit mo sa okasyon, sa kasal, sa binyag, o kahit saan. Kasi, tapos na. Di ba? At isusukat mo yon. Amen? At saktong-sakto. Kasi sinukatan ka eh. Sakto sa'yo yung damit. Di ba? At kapag hindi sumakto sa yung damit, anong gagawin mo sa tailor? Magko-complain ka. Ba't ang luwag? Di ba? Ba't ang sikip sa baywang? So, i-repair yon. Tama? Anong gagawin sa natirang tela? Di ba? The same tela na ginawang damit sa'yo, may natira. Retaso. Gagawin, may gamit pa, hindi tatapon yon. Gagawin minsan ng tailor, gagawin niyang basahan, panyo. Di ba? Tama? Hindi niya susunugin. May gamit pa rin, kailang less na. Hindi na siya pwedeng gamitin sa damit. Amen? Ganon din ang Diyos pag pumili siya ng church. Pipili siya ng church. At ang mga membro doon, susukatin niya sa kanyang true church. Basa 5:27 ng Ephesians. Dapat mapili ka doon sa kanyang true church. Pag hindi, magiging ritaso ka. At pag naging ritaso ka, doon ka dadalhin sa Great Revelation. Tatabasin ka doon. Gagawin kang basahan doon ng Antikristo. Sige.
Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia, ikatanyag diha sa katahom niini nga walay buling, bukulot, ubisan unsang sulusama niini aron magmabalaan siya og dili masaway. Amen. So ang church ganun din. Para siyang tela na pinili ng Diyos. Hindi lahat pwedeng ma-rapture, hindi lahat pwedeng maging true church. Ang dami nagpapanggap ngayon, di ba? Halos lahat. Di ba? Tama ba? Ang dami nagpapanggap na true church ngayon. Pero dapat, yung nagpapanggap na church na yan, sa huling mga araw, dapat nakatabas siya sa salita ng Diyos. Pag hindi nakatabas yan, kahit marami sila, kahit maganda simbahan nila, kahit mayayaman sila, hindi sila church ng Panginoon. Magiging ritaso sila. At ayaw mo maging ritaso. Sino gusto maging ritaso? Ayaw. Amen? Gusto natin, tayo yung damit. Hindi tayo ritaso. Amen? So, yung piniling damit, yun ang pakakasalan ni Kristo. Yun ang asawa ni Kristo. Amen? At yung mga hindi sumakto sa sukat, ritaso, ang bagsak niyan. Great Tribulation. Yan yung mga Kristiyano may iwan. Kasi ayaw nilang sukatan sila ng salita ng Diyos. Gusto nilang maging makamundo pa rin sila. Gusto nilang gawin ang gusto nila. Gusto nilang gawin ang kanilang ugali. Ganun pa rin. Dapat ikaw ay gupitin ng salita ng Diyos para sumakto ka. Amen? Sa bride ng Panginoon. Sa nobya ng ating Panginoon. Sa sukat ng salita ng Diyos. Amen? Tingnan niyo sabi sa Ephesians 5:27. Ang tunay na church at mararapture na church, may tatlo siyang katangian. Ano yung tatlong katangian? Sabi rito sa 27, a glorious church na kanyang ihahandog sa kanyang sarili. Maluwalhating iglesia, not having a spot. Ano bang spot? Anong spot? Di ba yung aso? Tawag natin sa aso ay spot. Kasi may batik-batik. Tama? Di ba? Tama, di ba yung Dalmatian, di ba? May puti at saka ano siya, itim. Kaya ang tawag natin sa aso na may ganun, spot. Di ba? Hindi natin tatawagin blackie kasi hindi naman siya talaga pure black. Hindi rin natin siya pwedeng tawagin whitey kasi meron siyang black. So, spot. Di ba? Tama? Tama ba? Sinasabi ko? O ngayon, anong tawag nyo sa tela? Sa damit nang bumili kayo na merong mantsang itim, puti. Tama? Bibili ba kayo ng tela? Magsusot ba kayo ng tela? Na puting-puti tapos may mantsang itim? Lahat ng matino mag-iisip hindi magsusot niyan. Tama? Ayaw natin yung may mantsang damit. Tama? Gusto natin pure white. At ganoon din ang Diyos. Ayaw niya ng iglesyang may mantsa. Amen. Amen? Hindi pagandahan, hindi paramihan. Ang tinitignan ng Diyos, church na walang mantsa. Membro na walang mantsa. Lalaki at babae na malinis ang puso at banal. Hindi makamundong Kristiyano. Ang gusto ng Diyos, Holy Church. At saan galing yung mantsa? Ang mantsa, hindi yan kasama sa tela. Yan ay galing sa labas na kumapit sa damit. Tama? So dapat ang mantsa, which is ang sanlibutan, hindi nakakapit sa church. Amen? Ang mga kalayawan, amen? Ang mga disco dito, disco doon, sugal dito, sugal doon. Amen? Ang kasalanan ng sanlibutan hindi dapat nakapasok sa church. Dahil ang nais ng Panginoon na church ay glorious, without spot. Hallelujah. Amen. Sana ang iglesyang ito, pagtingin ng Diyos, kahit hindi maganda ang ating pinagtitipunan, kahit hindi tayo marami, hindi tayo mayaman, pero sana sa pagtingin ng Diyos, sa umagang ito, without spot. Ang pag-ibig, walang pakunwari. Amen? Ang pag-ibig sa Diyos at sa isa-isa ay totoo, genuine. Walang marites dito, walang chismoso dito. Amen? Na maganda lang pag nakaharap, pag nakatalikod na yung kapatid, ang dami nang sinasabi. Maraming ganyang simbahan sa huling mga araw. Amen? Praise God. Inggitan, siraan, at walang pagmamahalan. Amen? Kita nyo mga kapatid, masela ng Diyos. Hindi siya magsasama sa langit ng ganyang klaseng mga tao.
Baka pati sa langit, maging marites pa rin yan. Amen? Pangalan lang. Pangalan lang. Diba? Pasensya na kung Tess at Marites ang pangalan mo. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Kundi yung ugali. Amen? Praise the Lord. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Hey! Praise the Lord! Hallelujah. Walang spot. Amen. Amen? Pwede yung asong spot. Wag lang yung buhay. Amen. May spot. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Now, ang ikalawa, na magiging true church ng Panginoon at asawa niya, wrinkle. Ano yung wrinkle? Para sa tao. So, pag may mga wrinkle tayo, hindi na tayo makasama yata sa rapin. Hindi. Iba yung, ang wrinkle na tinutukoy dyan, hindi wrinkle sa mukha. Amen? Ang wrinkle na sinasabi dyan, yung tela na kulang sa plancha. Kaya may plancha. Sino may plancha sa atin sa bahay? Bakit tayo may plancha sa bahay? Kasi pag may wrinkle yung damit, plancha yan, no? Pero ako lang yata yung di mahilig sa plancha. Kaya ang swerte ng misis ko nung buhay pa siya, hindi siya nagpa-plancha ng damit ko. Amen? Praise God. Hindi ko siya pinagpa-plancha kasi ayoko na siyang mapagod pa. Amen? Sana all, sabi ko. Hallelujah. Diba? Meron akong kapatid. Mahilig sa plancha. Magkapatid kami ha. Siya mahilig sa plancha, ko hindi. Kaya si misis niya talagang lahat ng isusuot. Planchado. Lagi mo makikita misis niya nandun sa kabayo. Plancha rito, plancha roon. Diba? Kaya mapalad kayong mga nanay at sister na hindi mahilig sa plancha asawa niya. Amen. Hallelujah. Diba? So, yun ang wrinkle. Kailangan planchado. Okay lang yan. Kahit hindi planchado ang damit mo, hindi planchado mukha mo. Diba? Basta ang buhay mo, planchado! Ng salita ng Diyos! Planchado nga yung damit mo, planchado mukha mo, buhay mo, di naman planchado. Hindi bagay. Diba? So, kailangan ang buhay natin ang planchado. Amen? Kahit marami ka ng kulubot sa noo dahil sa problema, amen? Sa pambayad, sa ilaw, sa tubig, sa matrikula, kung ano-ano. Lagi ka na nakakunot noo, laging may wrinkle ang noo mo. Hallelujah. Hindi na may diretso. At hindi rin yan pwedeng planchahin, masusunog yan. Amen? Hindi na bali yan. Basta yung buhay mo. Ugali mo, planchado. Pakikitungo mo, planchado. Pagsasalita mo, planchado. Amen? Yan ang hinahanap ng Diyos na iglesia, planchado. Hallelujah. Amen. Hallelujah. To God be praised, to God be the glory. Kaya ako, ang hilig kong binibiling damit, yung hindi na kailangan ng planchahin. Oh, yun na lang. Diba? Kaya nagbiro ako minsan sabi ko ba't di ka mahilig sa plancha, pastor? Para bumagay sa nagsusuot at sinusuot. Hallelujah. Praise the Lord. To God be praised. To God be the glory. Amen. Diyan ba kayo mga kapatid? Masarap bang salita ng Diyos? Di ba? Sabi nga ng Panginoon sabi ni King David, oh come and taste for the Lord is good. O halika, tikman mo kasi ang Panginoon. Masarap, mabuti ang kanyang mga salita. Di ba? The bread of life is good for our soul. And the water of life, the Holy Spirit. Yun ang nagbibigay sa atin ng the joy of the Lord is my strength. Amen. Hindi tayo masaya pag may pera tayo sa bulsa. Hindi lang tayo masaya. Maraming Kristiyano, masaya lang pag puno yung bulsa. Amen. Pag wala ng laman, hindi na mapinta. Amen. Pag hindi masarap ang ulam, pero the joy of the Lord is our strength. May pera o wala, hindi doon nakasalalay ang kagalakan natin. Amen. Hindi sa material things, hindi sa dami ng laman ng bulsa, o doon nakakatulong din yan, nakakasaya din yan, kahit pa paano, di ba? Amen. Amen? Sino sa inyo ang gustong punong-puno lagi ang inyong bulsa? Huwag na kayong magkunwari. Lahat tayo rito gusto natin punong-puno ating mga bulsa. Amen? Hindi ako naniniwala sa iyo na ayaw mo yung hindi puno ang iyong bulsa. Nagsisinungaling ka. Amen? Magsabi ka ng totoo. Gusto mo laging puno. Pag namasyal ka, puno ang pitaka mo.
Dahil pag dumaan ka sa masarap na kainan, hindi ka napipinta-pinta sa wallet mo kung kasya ba yung budget mo. Amen? Dire-diretso ka na pasok sa loob. Bakit? Malakas ang loob mo. Dahil busog ang wallet mo. At sino nagpapabusog sa wallet natin? Anong susi? Anong sikreto? Sikreto? Para hindi tayo payat ang ating bulsa? Give your tithes and offering to the Lord. Yan ang nagpapataba sa bulsa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Dati pag dumaan ng offering, dati noon, pag dumaan ng offering, silipin ko na yung wallet ko kung merong kalawang. Di ba? Kasi minsan ang wallet natin, may violet, may 3 ulo, may kalawang. Dati, ganun ako. Awitin na yung awit ng offering. Silip na sa wallet. Yung pinipili ko yung pinakamaliit, 20. At kung meron pang ang barya, yung barya para pagdating ng offering. Tapos, pag barya kasi, hindi mo igaganon yung barya, makikita. Papasok mo talaga yung daliri mo sa loob. Pero hindi mahalata na barya hinulog mo. Tama? Kung may supot, ipapasok mo pa sa loob yung kamay mo para pagbagsak ng barya, hindi marinig. Magpakatuto tayo. Ewan ko kung ginagawa nyo yan na ako dati kong ginagawa pero kinonvict ako ng Holy Spirit. Yes. Diba? Kinonvict ako ng Holy Spirit na kung magbibigay ka, kung meron kang kaya na magbigay ng malaki dahil yung wallet mo. Diba? Nandoon, may nakahilera doon na kalawang, may nakahilera doon na 100, may nakahilera doon na 500 at 1,000. Kinunbik ako ng Panginoon. Maliit binigay mo sa akin, maliit ang pagtingin mo sa akin. Di ba? Sabi sa yung gift, doon ka nakikilala kung gaano mo pinapahalagahan ang isang tao. Ikaw ba pag nag-gift ka sa isang tao, di ba pinipili mo? Nakadepende doon sa paghanga mo sa tao, pagpapahalaga mo sa tao yung gift. Yung iba nga, sasakyan pa ibibigay, yung iba nga, bahay, yung iba kalabaw, yung iba property. Kasi masyadong mahalaga sa yung tao na yon. Para regaluhan mo lang siya ng baso. Di ba? Nahiya ka pang magregalo sa tao na to na mahalaga sa iyo. Regaluhan mo ng plastic na plato. Tama? Tama ba? Pinipili mo yung the best. Sa tao na yon. Di ba? Kasi mahalaga sa iyo yung tao na yon. Tama? Tapos sinasabi mo mahalaga ang Diyos pagda ng offering, 20 na lukot-lukot. Halos burado na yung mukha ni Quezon. Di ba? Tapos bubunutin ni Pastor yan, ahayo, bibili ng mineral, kulang pa yung 20 pesos. Di ba? Hindi siya makabili ng maayos na merienda, hindi siya makabili ng maayos na pagkain kasi si Quezon, yung laman ng bulsa niya. Dahil yun ang nilagay ng mga anak ng Diyos sa offering, si Quezon. No? Hindi na nilagay si Ninoy at saka yung 3 ulo, ayaw. Pero kinunbik ako ng Panginoon. Amen. So, pagda ng offering, sabi sa akin ng Holy Spirit, mahalaga ba ako sa iyo? Opo, Panginoon. Tinignan ko wallet ko, may 3 ulo, may 100, may 20. Sabi ko, Lord, itong 3 ulo bigay ko sa iyo. Para makita mo kung gaano kakahalaga sa akin. Hindi ko ibibigay itong maliit. Yung pinakamalaki talaga binigay ko. Oo, totoo yan. Nilaglag ko ron. Walang panghihinayang, Lord. Walang pagsisisi. Talaga, sinabi ko, para sa iyan. Kaya kong patunayan sa iyo, Panginoon, na kung ibibigay ko ang buhay ko, pera pa, hindi ko maibigay. Di ba? Tama? Amen. Ibibigay nga yung buhay, pero hindi maibigay. Parang kasinungalingan yata. May halong kasinungalingan yata ang buhay ng mga Kristiyano. Ibibigay ko sa yung buhay ko, Lord. Sabay iyak, sabay luha. Dahil ng offering, hindi. Itinabis yung 3 ulo. Parang may lokohan yata na nangyayari dito Di ba? Binigay ko. Anong ginawa ng Diyos? Blines ako. Wala noon hanggang ngayon. Hindi na ako nagbibigay ng 20 ngayon. Kapag meron akong mas malaki sa 20. Bakit? Mahalaga si Lord sa akin. Hindi ko to sinasabi para dumami ang pera ni Pastor Tony o ako. Hindi ko rin mapupunta sa bulsa ko yan Mapupunta yan sa gawain ng Panginoon.
Amen. And God will open the windows of heaven. Amen. At wala kang sapat na paglalagyan. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Huwag tayong mga Kristiyano na kagaya nung nangailangan ng puso ang Papa. Sa dami ng debotong Katoliko, sabi ng Arsobispo, sino magbibigay ng puso sa Papa? Lahat ng deboto, 1 milyon. Kami! Sa sobrang dami ng deboto, hindi alam kung sinong pipiliin. Kaya ang sabi ng Arsobispo, ito na lang, ang sabi rito, paliliparin ko itong balahibo ng manok. Sabi ng Arsobispo. At ang sino mang dapuan sa inyo, yun ang magbibigay ng puso sa Papa. Amen. Sabi ng mga debotong Katoliko. Inalipad na ng Arsobispo. Kasi nasa operating room na yung Papa. Kailangan ng puso. Kailangan mapalitan ng puso niya. 1 milyon ng volunteer. Di ba? At habang pababa na yung balahibo ng manok, sabi ng Arsobispo, umawit tayo ng ibibigay ang puso sa Papa habang pababa yung balahibo. At ang sino mang baba niyan, siya magbibigay ng puso sa Papa para ang Papa mabuhay at hindi mamatay. So habang inaawit nila yon, pababa na sa debotong Katoliko yung balahibo. At patapat na dun sa isa. Ibibigay ang puso sa Papa. Hinipan yung balahibo, tumaas uli. At nung bababa na naman doon sa isang deboto, pababa na malapit na sa ulo niya, ibibigay ang puso sa... Kaya bumalik na naman sa taas yung balahibo, namatay ang Papa, hindi nabigyan ng bagong puso. Kasi pakunwari lang yung mga tao eh. Ganon din yung sa paglilingkod sa Panginoon. Mahal ko Panginoon, bibigay kong buhay ko Panginoon. Pero hindi sumasama sa hayo pag nagbigay yung pinakakuripot na pagbibigay. Yun, wala tayong pinag-iba doon. Sa umaawit na yun ang ibibigay ang puso sa Papa. Praise the Lord. Amen. Ano ba? Maliwanag ba? Kung tayong ganon, sabi natin, mahal natin ang Diyos, nagmamalasakit tayo, pero wala naman tayong effort na ginagawa sa bahay ng Panginoon. Niloloko natin sarili natin ang Panginoon. Dapat yung maging totoo tayo. Maging seryoso tayo sa ating pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Yes. Amen? Amen. Maging giver tayo para umasenso ang gawain ng Panginoon. Tandaan ninyo, maging si Lord Jesus Christ ay meron taga-bit-bit ng supot. Si Judas. Di ba? Nagkukulik din ang Panginoon. Tumatanggap ng donasyon ang Panginoon. Tumatanggap ng love gift ang Panginoon. Right. Nung siya'y nasa lupa. Di ba? So, ganun din ang gawain ng Diyos. No? Ganun din ang gawain ng Panginoon. Kung walang inyong suporta financial at walang inyong suporta sa presensya, walang mangyayari sa church na ito. Hindi ito lalago. Ito dadami. Kailangan tayo magtulong-tulong sa paglago sa bahay ng ating Panginoon. Amen? So nakita natin mga kapatid na may mga ritaso. Sinong gusto maging ritaso ngayong umaga? Wala. Amen? So natin tayo talaga yung damit. So kailangan walang spot. Kailangan walang wrinkle. At ikatlo, anong sabi ng Bible? Kailangan walang blemish. Ano ba ang blemish? Anong blemish? Sa damit, ang blemish, yung may sira. Yung may gasgas. Kaya pag bumili ka ng damit, dapat titignan mo yon. No? Lagi yung spot, yung wrinkle, di ba? May paplansya yun. Pero yung blemish, yung may tastas, di ba? Meron yung may mancha, meron yung may punit, meron yung hindi tama ang kanyang pagkatahi. Blemish yon. Amen? At ganun din ang Panginoon sa church. Ayaw niya yung church na may blemished. Ayaw niya yung church na wala sa order, wala sa ayos. Ayaw niya yung church na merong defect. Amen. Ang hanap ng Panginoon sa isang church ay yung walang spot, walang wrinkle, at walang blemish. Amen. Kaya pag humanap ka ng church,
Hindi yung laki, hindi yung dami ng membro, hindi yung yaman. Ang tingnan mo yung buhay. For the beauty of the church is the character of the people. Ang ugali ng mga tao, ang tingnan mo sa isang church. Amen? Diyan nadadaya mga tao sa 5 araw, naghahanap ng malalaking simbahan, magaganda. Nandun si mayor, nandun si senator, nandun! Ang mga konsehal ng bayan, hindi po yun ang batayan. Amen? Kahit yan ay mga simpleng tao lang, walang pera. Amen? Walang abilidad at walang mga hindi kilala sa bayan kung matatapat, sincero. Totoong nagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. At may malasakit sa salita ng Panginoon at sa iglesia at sa isa't isa. Yan ang hanapin mong church. Amen? Sapagat ang Diyos di tumitingin sa building. Ang tinitingnan ng Diyos, yung buhay at ugali ng isang tao. Amen. Praise the Lord. Nandiyan ba kayo mga kapatid? And then, yung second fold ng 6th seal, amen, ang mga ritaso, ang mga naiwan sa rapture, magdadanas ng great revelation. And then, yung ikalawa, parurusahan ng Diyos at dadalisayan ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Bakit? Sapagat hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. So dito sila papasok sa Jacob's trouble. Dito sila guguluhin ng Antikristo sa Great Revelation ng Israel. Papatayin. Sabi ng Bible ng Antikristo, basa 2 Corinthians, Revelation chapter 11, verse, amen, 2 and 3 pataas. Apan ayaw sugda ang kawanan sa gawa sa templo. Kasag di ka na kay ikatugyan ka na ngadto sa kanasuran ug balaang syudad. Ilang pagayatak-yatakan sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Ug ang akong 2 ka saksi nga nagsulob og mga bisti nga sako. Paghatagan ko kagahom sa paghimog propesiya sulod sa 1,000, 2 ka gatos o kaunuman kaadlaw. Tuloy. Ang mga saksi mawang 2 ka mga kahoy na olibo ug ang 2 ka mga kandilero nga nagbarog sa tubangan sa Ginoo sa kalibutan. Ug kung may buot mudagmal kanila, adunay kalayo nga magagula sa ilang papa ug magaut-ut ang ilang kaaway ug may buot madagmal kanila sa ingon niining pag-agiha siya pagapatyon. Tuloy. Sila may kagahom sa pagsira sa langit aron walay ulan moabot sulod sa mga adlaw sa ilang pagpahimog propesiya ug sila may kagahom sa ibabaw sa katubigan aron sa paghimo nini nga dugo ug sa pagbunal sa yuta pinaagi sa tanang hampak bisan makapila sumala sa ilang gusto. Tuloy. O sa pagkatapos sa ilang mga pagpahimatod ang mapintas nga manap nga mulugwa gikan sa bug-aw nga kahilagman sa mga walay kinutuban pakigubat pato kanila o iyang pagkadadon sila sa iyang pamatyon sila. See, nakita nyo? Papatayin ang 2 prophets, Moses and Elijah at ang 144,000 sa Revelation chapter 7. Papatayin lahat yan, pupugutan niya ng ulo. Amen. Pati mga naiwan na Kristiyano, papatayin ng hayop or ng Antichrist. Right. Pero tayo, wala na tayo. Kung kabilang tayo doon sa damit na tinabas, pinili ng Diyos, holy, without spot, without wrinkle, without blemish, nandun na tayo sa langit. Amen. Dito sa lupa, nagkakagulo, nagpapatayan. Mga kapatid, mapalad tayo, makasama tayo sa Thank pag-ayaw. you, Lord. Thank you. Have mercy upon us, Lord. Huwag mo kaming iwanan sa lupang ito, Thank you, Panginoon. Lord. Lalahanin ka ng Diyos sa araw na yun, ng kanyang pagdating. And then, yun ang ikalawa na fold. Papatayin lahat ng Israel, lahat ng 144,000, pati 2 prophets, papatayin ng Antichrist. Amen. At yung ikatlo na fold ng 6th seal, susunugin ng lupang ito. Yes. Ito ang sabi sa 2 Peter 3:10. Masusunog ang lupang ito, pati mga tao, mga building, susunugin at dadalisay ng Diyos sa apoy ng Armageddon. Sige. Apan ang adlaw sa Ginoo maabot, sama sa kawatan ug unya ang mga langit mawagtang, uban sa dakong tinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabilang kainit ug pagsunugon ang yuta
o ang mga buhat nga ania niini. Yan ang ikatlong mangyayari sa sixth seal, the Great Tribulation. Susunugin ang buong lupa at konti lang matitira Amen. na tao. Amen? So, hindi ka pwede magtago. Dahil kahit magtago ka sa basement, mamamatay ka rin sa init. Sapagkat dadalisayin ng Panginoon ang lupang ito, lahat ng masama at lahat ng gawa ng tao na masama ay susunugin niya. Amen. At konti lang ang tao matitira. Amen? Alam niyo ba yon? Konti lang ang tao matitira. Basahin natin, mga kapatid. Para malaman natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Nandiyan ka pa ba kayo? Alright. Basa tayo dito, mga kapatid. Isaiah 24:6. Tingnan ninyo na masusunog ang lupa at konti lang ang tao matitira. Tungod niini, ang tunglo maoy naglamoy sa yuta, ug silang nalagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nasunog, ug yutay lamang ang nang... Ito ang mangyayari sa lupang ito after the rapture. Sa Battle of Armageddon, ang salot at sumpa ng Panginoon ay lalamon sa lupa. Amen. At lahat ng nananahan dito ay masusunog. At ang mga nakatira ay masusunog ng apoy at konti lang ang matitira. Amen. Amen? Yan po nakakatakot na mangyayari sa darating na. Malapit na mangyari yan! Right. Kinakailangan tayo, mga kapatid, ay maging mapagsuri sa ating sarili. Amen? Search natin. May galit ka pa ba sa kapwa mo? May galit ka sa kapitbahay mo, sa mga mahal mo sa buhay? Amen? Dapat ang puso mo malinis sa hatred. Mahilinis ang puso mo, walang galit sa puso mo, walang tampo, walang anumang bagay sa puso mo, walang inggit, walang paninirang puri ang puso mo dapat. Amen. Clear. Nilinis ng dugo ni Jesus. Sinunog ng Espiritu Santo, tapoy at dinalisay ang iyong puso. Amen. Walang pakunwari sa pagkatao mo. Amen? Yan ang number 1 na dapat mong search. Huwag mo nang pansinin yung kasama mo kung banal ba siya o hindi, yung sarili mo Yes. ang saliksikin mo. Dahil hindi ka naman mananagot sa kasalanan ng kapatid mo, ng kapwa mo. Right. Mananagot ka sa sarili mo. Right. Amen. So, yung sarili mo, ang ano mo, Praise God. intindihin mo. Huwag niyong tularan ibang Kristiyano kung ano mga pinoproblemang tao. Yung kapitbahay, yung sister, yung brother. Huwag. Ang problemahin mo lang sarili mo. Yes. Amen. Ilapag mo ang puso mo sa Panginoon araw at gabi. Lord, search me and try me. Amen. If there be any sin or transgressions in my heart, Lord, remove it. Amen. Alisin mo, Panginoon. Tuliin mo ang aking puso at dila. Amen? Tinutuli ang puso at dila eh. Kasi ang puso ay isang masamang bagay kapag wala Yes. sa Kanya ang presensya naman. Ang dila din, isang masamang bagay pag wala sa Kanya ang Holy Spirit. Ito yung mga pinagmumulan at pinag-iimbakan ng kasalanan ng tao, dila at puso. Amen? Amen. Pero dito nananahan sa puso ang Panginoon. Amen. At dito rin sa dila natin lumalabas ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya gamitin natin siya ng tama. Amen? Ang ating mga mata sa pagtingin natin, gamitin natin ng tama kasama ng isip. Kasi ang mata at isip, magkasama yan. Ano mang nakikita ng mata ay pumapasok sa isip. Kaya dapat binabantayan. Ganon din ang pumapasok sa tenga. Mga naririnig, babantayan mo rin yan. Amen? Iyan yung mga lagusan na dapat bantayan. Mata, tenga, dila, puso, mga kapatid. Ito yung mga entrance ng diablo at kasalanan. Ito rin ang entrance ng Diyos at kabanalan. Amen. Amen? Kaya lagi tayo nagpipray kay Lord. Dahil tayong mga tao, hindi tayo tinatantanan ng demonyo araw at gabi. Right. Amen. Gusto ng demonyo na magkasala tayo. Gusto ng diablo na tayo mabuhay sa kasalanan, sa pakunwari, sa galit, sa inggit. Yan ang gusto ni Satanas. Pero ang gusto ng Diyos, buhay tayo sa katotohanan, kabanalan, pag-ibig, katapatan, at pagkagalakan. Amen?
Unawaan po ba natin, mga kapatid? Tayo lahat ay tumayo. Pusong dalisay. Awitin natin. Taos puso, itaas natin mga kamay sa Panginoon. Purihin natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kung merong nais mong ipag-pray, ibulong mo sa kanya ngayong umaga, Lord. Kung nangusap sa iyo ang Diyos sa umagang ito, Lord, nangusap ka, naintindihan kita, narinig kita, Panginoon. Inipo mo ang aking puso. Kung may mga bagay sa akin, Panginoon, na hindi kaya at karapat-dapat, alisin mo, Lord. Kung may mga kasalanan, patawarin mo. Kung may mga dapat baguhin mo ako, Panginoon, ng lubos. Ang aking puso, ang aking mata, ang aking isip, aking tenga, aking labi, Panginoon. Aking buong pagkatao, katawan, espiritu at kaluluwa ay ingatang buo sa kabanalan at katotohanan. Hallelujah. Taas mo ang kamay, magpuri ka sa Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Awitin mo na buong puso mo yan. Parang prayer mo kay Lord ang awit na to. Itong prayer mo sa Kanya. Dinaan mo sa away. Pwede mo ilagay yung kanang kamay sa tapat ng iyong puso. Ikain, O Diyos, para sa Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Lord God. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Pusong tibok kay marangalan. Ano ko'y magpupuri sa'yo lang. Minsan pa pusong dalisay, awitin natin ang buong puso. Pusong dalisay. Yes, Lord God. Ang aking nais. Yes! Nalikhain, O Diyos. Hallelujah! Lord, habang inaawit namin to, itong aming prayer, Lord. Likhan mo kami ng pusong dalisay, gaya ng sinabi ni King David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, O Lord. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso'y nitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y magpupuri Yes! sa'yo lamang. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Hallelujah! Jesus! We need you. We love you, Lord. Help us, oh God. Make us ready. Pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang. In moment like this, in moment like this, I sing, worship the Lord from the bottom of your heart, praise Him and lift Him up. I sing Sing a love song to Jesus. In moment like yes, this, Lord God. I lift up your hands to the Lord and worship Him in the Spirit and in truth. lift up My hands to the Lord. singing, I love you, Lord. Sing Sing, I love. Do you love the Lord?
If you love me, keep my commandments. Singing I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. One more time. Sa iyong kapurihan, kadakilaan at kalawalatian. Thank you for your presence. Thank you for your word. Thank you, Lord, for the revelation. Thank you, Lord, for the truth. Thank you, Lord, for your presence among us and within us. Blessed be the name of Jesus. To God be praised. To God be the glory. In Jesus Christ's mighty name. Amen.